Ngayong nag-transform na itong si Imu sa mas malakas niyang form, paano pa siya tatalunin nila Luffy? Gayong sa mas mahinang form nga niya, sabihin natin na base form niya ang previously kinalaban ni Luffy, ni Gaban, ni Loki, lahat sila natalo. Ngayong nag-evolve pa ito, paano nila ito tatalunin? Maging si Gaban nga guys, ina-accept na ang fact, ang reality na wala talaga silang alam, wala silang ideya kung paano nila ito tatalunin, much less kahit nga pigilan lang dahil immortal nga ito, nagre-regenerate at sobrang lakas. Kung walang dadating na tulong or reinforcements para dito kila Luffy, paano sila dito makakasurvive? Kahit nga ang ginawa nilang triple combination attack na ang Goku Sovereignty, I don't think na mapepenetrate nitong defense nitong si Imu. Noon nga guys, hindi po siya nag-evolve, Omen pa lang gamit niya, maging ang Rag na Izuchi, maging ang mga atake gamit nitong si Loki sa kanyang Nidhogg form, hindi naging effective. What makes us think na mapepenetrate nilang defense nito ngayon na mas malakas na form pa ang gamit niya? Kung papansinin nating mabuti guys, it seems as if hybrid form ito nitong si Imu. Ang previous na form na gamit niya nang mag-appear at nang ma-reveal ang kanyang itsura, base form niya. At ang devil looking na form niya ngayon ay ang kanyang hybrid form. Ang kanyang full Zoan ay isang literal na devil. Isang literal na demonyo na nare-resemble ang nakita nitong si Frankie at ni Ripley sa Harley before. Kung natatandaan niyo pa guys, ipinakita doon ang parabang 3 worlds or baka 3 eras nga. At nakita natin sa pinaka left side ay may isang devil na may hawak-hawak na apoy. Iniisip natin before baka yun ang Mother Flame at itong si Imu mismo ang devil. At ngayon mukhang much closer na tayo sa katotohanan na yon dahil unti-unti nagiging devil na talaga ang itsura ni Imu. Pero gaano nga ba kalakas ang form na ito ni Imu? Napakasimple lang, ubod ng lakas guys. To the point na siguradong maging itong si Loki kung magwa 1v1 sila ulit, mahihirapan pa rin siya dito. Kahit pasabihin natin ang Honoyami or ang Bone Eater lang ang gamit-gamit nito. Tingnan natin mabuti ang panel na ito guys. Bago mag-transform si Imu and immediately after niya mag-transform, talagang umaapaw. Nag-ooze out ang kanyang Conqueror's Haki. Hindi lang normal na Conqueror's Haki guys, nakamix dito ang kanyang Demon Aura, nakamix dito ang Omen. Napakalakas, napaka-overpowered ng presence nitong si Imu sa form na to. Maging mga animals nga, sobrang lalayo nila guys pero nawawalan sila ng consciousness. May mga magsasabi na small lang naman, maliit lang, hindi ganun kalaki ang range ng naire-release niya na Conqueror's Haki. Pero baka nakakalimutan nyo rin guys, nasa Elbaf Kingdom ang POV or ang Battlegrounds. Which means, sobrang laki na nito kahit maliit lang ito sa paningin natin. Dahil lang sa sobrang laki ng mga bagay, sobrang laki ng pinakalugar. Siguro nga, mas malaki pa ito mismo sa Egged Island. Hindi lang natin na-perceive since nakikita nga natin malalaki ang mga bagay, malaki maging mga animals. Kung papansinin din nating mabuti guys, ang nakita natin before na para bang black ring, ang black flame ring sa likod niya na punong-puno ng mga mata, wala na sa likod niya ngayon. Kung hindi, bumabalot at nag-merge na sa kanyang katawan. Kaya siguro mas lalong lumakas ang kanyang physical prowess, mas lalong naging overpowered ang kanyang physical capabilities. Rason kung bakit pagtalon niya galing sa underworld, sobrang lakas ng puwersa ng kanyang pag-jump. At pagkarating niya mismo sa Sun Realm, sa branch kung saan naroon si Luffy at itong si Gaban, winasak niya yon gamit lang kanyang kamay. Ang kanyang mga braso din guys, balot na balot ng armament haki. Now, i-clear out ko lang din dito guys, hindi pa natin sigurado kung armament haki ba ito or baka mismong ang demonic aura niya, ang Omen. Dahil nakita natin before ginamit niya yon para baliin ang kanyang braso, para baguhin ang trajectory ng kanyang suntok tulad ng ginagawa ni Luffy sa kanyang Snake Man form ng Gear Fort. Kaya nga hindi maiwasan ni Luffy, meron yung sariling consciousness, nagdatrack ito ng kalaban parang homing missile. At ngayon, nakabalot na yun mismo sa kanyang kamay ng constantly. Unlike before kung kailan lang siya susuntok saka lang mangingitim ang braso niya. Pero ngayon sa form niyang ito, balot na nun ng kanyang braso. Chances are nga, baka hindi yun either of the two. Baka hindi lang armament haki, baka hindi lang Omen. Baka combination pa, which makes it even more powerful now. One thing na napansin ko guys sa pakikipaglaban ni Imu mula nang mag-arrive siya dito sa Elbaf Kingdom is that, oo,
Overpowered ang kanyang Conqueror's Haki. Overpowered din ang kanyang Armament Haki. Pero pagdating sa Observation Haki, I think naglalak siya doon. Bakit? Nakita natin before, nakapag-land si Luffy ng surprise attack sa kanya. Oo, after nun, hindi na nakabawi si Luffy. Binugbog niya ito ng napakalala. Pero it does not change the fact na na-surprise attack siya ni Luffy. At sa latest chapter nga guys, na-witness din natin na suntok na naman siya nitong si Hyrule gamit ang isang surprise attack. Which means, hindi niya ina-anticipate, hindi niya ina-expect na nangangahulugan lang na hindi ganun kataas ang level ng kanyang observation haki. Dahil doon guys, nakabuelo itong si Hyrule at nasuntok siya nito ng ubod ng lakas. Nakitang-kita naman natin, napatapal nga siya sa mismong treasure tree Adam. Oo, nakaretaliate pa rin siya. Mabilis pa rin ang reaction speed nitong si Imu. Nakaiwan pa rin siya ng mga prowlers ng mga explosive attacks. However, it does not change the fact na talagang nagulat siya at nakapag-land sa kanya ng isang solid hit ang isang low tier individual tulad nitong si Hyrule. Oo, we are not discriminating here guys, pero napakalayo ng level ni Hyrule kay Loki at dito kay Luffy. Oo, prinsipe din siya ng Elbaf, pero napakalayo ng diferensya niya kay Loki guys. Si Loki nakakain ng napaka-OP na Devil Fruit, napaka-OP na weapon, at pure ancient giant warrior blood siya. Pero itong si Hyrule wala siyang kahit na ano doon. Ang tatanging tinataglay lang niya may bloodline pa rin siya ni King Harald. But besides that, I don't think na may rason para ikumpara natin si Hyrule sa dalawang ito. Para bang dito nga guys, naging pang-compliance lang siya para mabuo ng tatlo ang Gokkoku Sovereignty. At para i-emphasize na nagkakasundo na sila ng kanyang kapatid na si Loki. Singit na rin natin dito guys kung paano na overpower ni Hyrule si Imu through sheer force. Gamit lamang kanyang raw force nang walang ginagamit na overpowered na ability. Na I think, hindi naman big deal. Especially since airborne doon nitong si Imu. Wala siyang tinutungtungan, kaya napakadali, napaka-susceptible talaga niya once na may makapag-land sa kanya ng contact. It does not mean na porke napatalsik siya nitong si Hyrule ay nagkaroon na siya ng massive power-up. Ngayon guys, alalabas lang ng news na ito, ng confirmation na ito, and it is official, magkakaroon talaga ng One Piece film, ng movie para sa God Valley Incident. At pinapangalanan nila ito, tinatawag nila ito na One Piece film God Valley. It is set for 2027 guys. Dahil alam nyo naman guys, sa current setting ngayon ng anime sa One Piece, malapit na talagang mai-reveal ang flashback na yon tungkol kay Rocks. At makikita na natin finally sa theaters, sa movie once na mai-release na ito, ang laban sa gitna ng tatlong GOAT, si Roger, si Rocks, at itong si Garp. At ang interference nitong si Imu sa laban ng tatlo. At hindi lang yan guys, another movie guys na set naman for 2029, ang One Piece film, Bad. Pero ang bad nito guys, hindi normal na BAD lang, BAAD. Napakarami ngayon ang nagsisirculate ng mga theories kung ano ito guys. May mga nagsasabi na baka tungkol daw ito kay Baal, ang isang primordial demon. Especially since nandito na nga tayo sa mundo ng Abyss, sa mga demons dahil sa pag-appear and pag-reveal ng itsura nitong si Imu. May mga nagsasabi din, what if ang Bad ay isa lamang abbreviation ng Blackbeard? Napakaraming theories guys, pero as of now, hayaan muna natin. But considering the fact na ang susunod na movie na ang God Valley Incident or ang One Piece film God Valley canon, it must also mean na baka canon din ang One Piece film Bad. It's just that hindi pa to nag-a-appear dito sa manga at mangyayari pa lamang ito in the upcoming chapters. So let us stay tuned sa susunod na mga chapters. Para ma-notify kayo once na may bagong video tayo sa channel, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.